posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang A Basket Full of Wisdom, Ecclesiastes 7. Natin ngayong pag-aaralan ay Ecclesiastes chapter 7 at pinamagatan natin ito, A Basket Full of Wisdom. Isang punong-punong basket ng karunungan na maaari nating pakinabangang lahat. At sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, sabi, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. According to many studies of cosmetics companies, ang Pilipinas ay isang napakalaking market for scents. Yung mga mababangong amoy, mga pabango, mga cologne, etc., etc. Because Filipinos always like to smell good. At hindi naman masama, syempre, to smell good. Pero ang sabi po na Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume. Mas umahalimuyak, mas mabango, at higit na kaibig-ibig ang isang pangalan na malinis. In other words, a good reputation is the best perfume. It is the best deodorant. It is the best thing that a person can ever possess. Kaya hindi naman katakataka na kung minsan na ibebenta ang reputasyon kaya yung mga may pangalan, merong talent, merong itsura, binabayaran ng mahal para lang mag-endorse ng pabango o ng anumang produkto dahil iniisip natin kapani-paniwala sila. So ang kayamanan ng isang tao ay yung pag nagsasalita siya, may naniniwala. Yung reputasyon niya ay mabuti, malinis ang kanyang pangalan. Sapagkat kahit wala kayong puhunan, kung meron kayong magandang pangalan, may magpapahiram sa inyo ng puhunan. May magtitiwala sa atin. Kaya isang malaking kayamanan niya na dapat binibigyan natin ng pansin. Na hindi natin sinisira ang ating reputasyon, na hilig tayo magpalusot, na kung ano yung matagal na nating binubuo na malinis sa pangalan, sisirain natin sa ilang saglit. Because once destroyed, reputation is very difficult to regain. Mahirap buuin, madaling sirain. Kaya tayo rin mga kapatid ay mag-ingat na hindi tayo naninira ng reputasyon ng iba sapagkat kadalasan yan na lang ang nalalabi nilang kayamanan, isang malinis na pangalan na hindi natin dapat agad-agad dinudungisan lalo't hindi naman talaga natin alam ang buong kwento o buong istorya. And a good reputation at the time of death makes the time of death better and sweeter than the time of birth. Yan ang binabanggit dyan, that the day of death is better than the day of birth when it comes to reputation. Na kung maganda ang reputasyon ng isang tao at nakamatayan niya yon, inabutan ng kamatayan na hindi nadungisan at nasira, mas maganda pat glorious pa yung kanya kamatayan kesa sa panahon na siya ay isinilang. In other words, it is really difficult to give a good reputation up to the grave. That's why we also salute people who have good reputations and in fact who are able to maintain such reputations. Of course, nobody is perfect. But when a person is above average most of the time, that should be good enough for us to recognize. At dapat yon kinikilala din natin kasi hindi madali na magkaroon ng magandang image. So, value your reputation. Pera o puri? Mahirap bang isipin yon? Pareho. Di ba? Ngayon, kung isa na lang talaga, puri kasi pwede maging pera rin yan. Kung ikaw'y kapuri-puri, may magtitiwala sa'yo, you can also turn it into something fruitful. Ecclesiastes 7:2. Ito pong Ecclesiastes 7, especially the first part, or the first half, ay parang koleksyon ng napakarami mga salawikain. Kaya iba't ibang topic, but nevertheless useful in daily life. It is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny of every man, the living should take this to heart. Higit daw na kapakipakinabang na pumunta sa mga burol, sa mga libing, kesa umattend ng mga party. It is better to go to a wake or a funeral than to a feast. Why? Because funerals remind us of our mortality. Naaalala natin na ang buhay ay may wakas. Naaalala natin na
ang buhay ay marupok at maaaring magwakas sa anumang panahon. Parties make us forget it. Kaya mga nalalasing, di ba, ang dami-dami na aksidente na kakaroon ng mga sakuna dahil nalasing. Kasi sa kapaparty, sa pagsasaya, nalilimutan nila. Nalilimutan nila na ang buhay ay mahalaga, nalilimutan nila ang buhay ay isang beses lang mahampas ang ulo mo sa pader ay pwede magwakas ang iyong buhay. Kaya nagiging careless yung mga sobrang nagsasaya. Kaya sabi, when you go to funerals and when you ponder death, the more appreciative you get of the frailty of life. And therefore you become wiser, you become more careful, and you become to get you get to get most out of life when your life is punctuated by well-spaced moments of sadness and mourning. Kung puro kasiyahan ang buhay, hindi nakakapag-isip-isip. So do not always avoid the issue of death. Dahil ang sabi din ni Solomon, yung death ay katulad din ng birth. Kasama talaga yan ng buhay. Hindi na dapat pinagtatakhan kung dumarating pa. Sa katunayan, dapat kahit natin gaano kamahal ang buhay at yung buhay ng mga mahal natin, kailangan merong puwang sa ating puso na laging nakahanda na maaaring ang buhay na ito ay biglang mapatid, biglang ma-interrupt, biglang magwakas dahil sa kamatayan ng ating katawan. Ecclesiastes 7:3-4. Sorrow is better than laughter, because a sad face is good for the heart. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of fools is in the house of pleasure. So mabuti pa daw yung lungkot kaysa halakhak. At yang daw malungkot na mukha ay mabuti para sa pagkatao. Mabuti para sa kalooban. It is good for the heart. Because sorrow, when handled well, refines a person. Sorrow purifies the soul. Ang tunay na nagpapalalim ng ating pagkatao, nagpapaganda ng ating pangunawa ng buhay, ang tunay na nagpapaayos ng ating pag-iisip ay mga panahon ng lungkot. Kaya kung tayo namamatayan ng mahal sa buhay, lalo tayo nagiging mapagmahal doon sa mga natitira pa na pwede pang mahalin. Kung tayo nakakaramdam ng lungkot, ng kuminsan ay kapaguran, kasakitan, kahinaan, kahirapan, ang dapat nagiging bunga niyan ay tayo nagkakaroon ng mas magandang loob, mas mababang loob, mas kabutihan ang lumalabas sa ating puso. Yan naman ay kung tunay at inuunawa natin yung kahulugan ng lungkot. So sorrow reminds us to be good, to be kind, especially to those who are sorrowful. So do not always avoid and do not always demonize sadness. Maraming mga tao, walang ginagawa kundi takasan ng lungkot, iwasan ng lungkot, sukdang maglasing, mag-drugs, ipaghampasan ng ulo sa lahat ng sulok ng kalye, sumaya lang. Kung talagang may panahon ng lungkot at yun naman ay natural na panahon ng lungkot, dapat nating harapin, tanggapin, iproseso ang lungkot na ito. Sapagkat ang lungkot man ay hindi nagtatagal because nothing is permanent. So even sadness, even sorrow will end. Pero ang mahalaga yung dinadalaw po tayo ng lungkot, pag alis niyan, meron tayong natutunan. Hindi yung pabalik-balik, paulit-ulit lang yung lungkot, wala namang nadadagdag sa ating pagkatao, sa ating karunungan. So we process. Halimbawa, nalulungkot tayo, pwede natin isipin, bakit nga ba ako nalulungkot? Dapat nga ba ako malungkot? Anong pwede kong gawin sa susunod para yung mga nagpalungkot sa akin ngayon hindi na maulit? O kung maulit ito dahil hindi maiwasan, ano ngayon ang natutunan ko sa lungkot na ito para sa susunod, mas malakas na ako, mas konti na lang ang negative effect sa akin ng kalungkutan. At ano kaya ang maaari kong gawin para sa mga taong mas malungkot ngayon kesa sa akin? In other words, pwede ako magkaroon ng ministry sa mga nalulungkot. Maging ang mga artista po ay nagpapatotoo na higit lalong gumagaling sila sa pag-arte, sa pagganap ng iba't ibang mga papel kung nakakaranas sila ng mga trahedya, mga kalungkutan at mga pangungulila. Nagpapakompleto yan ang ating pagkatao. Hindi kailangang iwasan lagi. Bagamat kung most of the time may lungkot ang nasa ating buhay, meron siguro tayong dapat na gawin na soul-searching, pag-iisip, at baguhin ang timpla ng ating buhay. Pero ang lungkot man ay bahagi ng tunay na buhay ng tao. Even Jesus was called a man of sorrows. So hindi naman tayo nag-iisa kung tayo nalulungkot, sapagkat ikinalulungkot din ng Diyos ang maraming nakakalungkot na katotohanan ng ating buhay. Ecclesiastes 7:5. It is better to heed a wise man's rebuke than to listen to the song of fools.
Isa na namang uri ng karunungan ang idinadagdag sa ating basket, that painful corrections by a wise person are more valuable than sound praises and loud praises of foolish persons. Yun daw pong pagtuligsa, pagtutuwid, kahit masakit, kung nagmumula sa isang marunong na tao, ay higit natin dapat lalong pahalagahan kaysa mga papuri, mga pasalamat at pagsasaya ng isang taong wala namang kaalam-alam sa buhay. So we don't celebrate being praised by fools. Mas papahalagahan natin yung kinriticize ka nga, itinuwid ka, napagalitan ka ng isang marunong, dapat ka magpasalamat sapagkat mag-i-improve ka. Kaysa pinuri ka ng pinuri ng isang wala namang alam sa buhay, anong napala mo dun? Walang naidagdag sa iyong pagkatao yon, and you will not come out of that event a better person. Pero usually, people are behaving on the opposite side. Gustong gusto nila yung papuri, kahit na nanggagaling sa mga hindi naman nakakaalam na at marunong sa buhay. At pag pinapagalitan mo, ikinokorek mo, nagtatampo, lumalayo sa'yo. Pero ang tunay na marunong nakikilala dahil iniibig niya na siya'y tinutuwid at nagpapasalamat siya lalo kung nagtutuwid sa kanya isang taong higit na marunong kaysa sa kanya. So seek wise counsel instead of vain acclamations by people who don't know any better. Baliwala ang paghanga ng mga hangal. Mas mabuti pa ang pagtuligsa ng marurunong. Ecclesiastes 7:6, like the crackling of thorns under the pot, so is the laughter of fools. This too is meaningless. Kung kayo pa'y nakapagluto na, ang ginagamit nyo talaga ay kahoy. No? Hindi yung electricity, hindi yung gas, kundi kahoy. Lalo't mga tuyong-tuyong mga sanga, na mga payat na mga malulutong na mga sanga, ang inilagay nyo sa barbecue o sa apoy, nadidinig nyo yan na nagkakrack. Para mga chicharon na natatapakan at nagkakaputol-putol ang sound ng mga tuyong-tuyong kahoy na nag-aapoy. Ganito daw ang tunog ng halakhak ng mga mangmang at ng mga hangal. Ibig sabihin, habang sinusunog, natatawa sila, hindi nila alam ang nangyayari sa kanila. At ibig sabihin din, natatawa man sila, sandali lang yon, like the crackling of these thorns under the pot, this sound will never last for long because they're going to be consumed by the fire. At yan daw ang mga pagsasaya ng mga taong walang muang at walang alam. Sandaling-sandali lang ang kasiyahan nila. Sapagkat hindi sila marunong, hindi sila naghahanda sa buhay, siguradong pagkatapos na mawala yung kalasingan nila ngayong gabi, bukas sakit na naman ng ulo ang daladala nila sa buhay. Yung let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Yes, tomorrow the devil will take you. Yung mga ibisinusugal na ang lahat-lahat para sa konting saya, talagang konti lang ang magiging saya nun. So the laughter, the delight, the approval of fools or foolish persons is meaningless. Hindi po natin dapat ikasaya na maraming natutuwa sa atin na mga wala namang alam. Hindi yun dapat na ipagmalaki. Sapagkat ang dapat natin ipagmalaki ay kung tayo'y inaaproban ng mga taong nakakaunawa at mga taong marurunong. Ecclesiastes 7:7, extortion turns a wise man into a fool, and a bribe corrupts the heart. So kita natin dito that corruption destroys a person. Ang isang tao na nagsisimula na maayos, maganda ang kanyang pakikitungo, maganda ang performance, oras na yan ay nakorrupt na, oras na yan ay naghangad ng mga hindi niya dapat paghangaran, oras na gusto na niyang angkinin ng mga dapat na hindi naman niya angkinin, mga bagay na hindi naman dapat at bagay sa kanya, masisira na siya. Corruption destroys good judgment, and corruption destroys reputation. Sabi pa naman, a reputation is more important than perfume. Ano po ang ating dapat matutunan dyan, mga kapatid? Always be wise. Do not covet what is not yours. Do not try to spend what you never earned. At huwag niyo yung e-enjoy ng mga bagay na hindi bagay sa inyong katayuan, hindi bagay sa inyong participation o contribution to society dahil makukorrupt lang tayo nun. And very especially, if you have influence, if you have power, don't let your friends or relatives corrupt you for their benefit. Kadalasan, sinasabi nila ang sumisira sa bakalayang kalawang. At ang madalas na sumisira sa isang tao na mahusay ang performance niya, kung yan may sa public office, kung yan may sa private company,
kung ano man ang posisyon niya, may kapangyarihan siya, kadalasan ang sisira niyan mga kamag-anak at mga kaibigan. Kung meron kang posisyon, meron kang impluensya para magpasok ng tao sa isang tanggapan, kung kamag-anak mo yun, kung yan ay mahal mo sa buhay, kaibigan mo, yan ang mga abuso. Yan ang sisira ng iyong pangalan. Maraming hindi galit sa iyo dati, magagalit na ngayon dahil sa mga abusado mo kamag-anak. No? Maraming mga dati humahanga sa iyo, bumaba na ng bumaba ang pagtingin sa iyo, dahil tuwing kamag-anak mo may nakakaaway, kinakampihan mo agad. So, sisirain ka na mga kamag-anak mo. Bihirang-bihirang kamag-anak ka nakakatulong. Lalo't mataas ang iyong posisyon, hihilahin ka nila pababa. Bihirang-bihira yung magdadagdag ng karunungan nila, husay nila para lalo kang tumaas, para lalo kang may marating. Lahat yan gusto humila, pumarte sa mga hindi naman nila pinagpaguran. You know, success has many relatives. Subukan nyo, pagka kayo matagumpay, ang dami nyo kamag-anak. Subukan nyo manalo kayo ng binibining kangkungan. Naku, tinutuntun kasi kayo pati nung classmate ng pinsan, ng kapitbahay, ng ate mo. May relasyon sa'yo dahil sikat ka. Pero subukan yung mabigo. Subukan yung mawala ng pera. Lipad lahat yung mga tao na yan. Anong itinuturo sa atin ni Solomon? Kung meron kayong kaunting reputasyon na nabuo, kung meron kayong kaunting monumentong naitayo, huwag niyong ipasira sa mga kamag-anak ninyo, mga kaibigan ninyo, maging sa inyong asawa, maging sa inyong mga anak. No? Mahalin niyo sila, tulungan niyo sila, pero off-limit sila dapat sa mga official na bagay na ginagawa ninyo. Napakarami mga tao nasira sa kanilang magagandang judgment dahil sa pakiusap ng mga mahal nila sa buhay. Tatandaan ninyo, para tayo sirain ni Satan, ang number one niyang dadaanan at pipiliting gamitin ay mga taong mahal natin. Kasi hindi natin yun matanggihan, mahina ang atit, marupok ang ating pagtanggi sa kanila, kaya sila magiging daan para tayo mawasak. If God would give you a position of power or influence, do not be corrupted by your loved ones. Dahil sila lang naman ang makikinabang. Pag bumagsak kayo, iiwan din nila kayo. No? Kaya nakikita nyo kahit sa politics, yung mga nakakarating sa mga pinakamatataas na mga posisyon sa iba't ibang bansa sa mundo, yung mga nagiging mga dictator halimbawa, yung mga nagiging sobrang powerful, naku, nagyaman na ng mga kamag-anak, umasenso lahat ng mga kaibigan, pero noong bumagsak sila sa power, sila lang ang tinapakan ng mundo, yung mga kamag-anak nila, buhay pa rin at namamayagpag pa rin. So why destroy yourself? Kaya kailangan ng tao maingat. I have seen so many people who start off well, mabuti, kahanga-hanga, maganda ang performance. Pero dahil sa nepotism, dahil sa corruption, dahil they want to spend what they never earned or what they never deserved, everything that they have built in the past becomes nothing. Nasisira. At sa Ecclesiastes 7:8, the end of a matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Nakikita nyo, dahil ito isang basket ng kung ano-anong mga kayamanan ng kaisipan, kung minsan interrelated, kung minsan bagong ideya na naman, but nevertheless, very, very useful. Ang sinasabi dito ni Solomon, the completion of a project is better than its beginning. The end of a matter is better than its beginning. So, hindi dapat ipinagbubunyi na kayo ay nag-enroll. Ang dapat ipagbunyi na kayo gumraduate. Hindi dapat ipagbunyi na natanggap kayo sa trabaho. Dapat ang ipagbunyi natapos nyo yun, nag-retire kayo, o nag-resign kayo ng maayos, hindi nasipa kayo at natanggal dahil sa isang very bad performance. Hindi dapat ipagbunyi na nag-uumpisa kayo magpagawa ng bahay. Ang ipagbunyi na natapos ang paggawa nito. Na meron kayong inumpisahan na magandang project, ang mahalaga natapos nyo ito. Lesson, complete what you begin. Yung reverse nun, do not begin what you cannot finish. Sayang Marami dyan, nakakatatlong enroll na, 3 course na, nagpalipat-lipat na, hindi na matapos-tapos, tumanda na sa pagkukolehiyo. No? So, bakit hindi mo naisipin? Ano ba talagang pag-aaralan ko? Ano yung sustainable? Ano yung bagay sa akin? Ano yung kaya? At yun ang simulan para matapos. Ang dami-dami mga babaeng naging nobyo na ang lahat ng lalaki. No? Naka-15 nobyo na, wala pang kasalang nangyayari. No? Na ganoon din naman ang mga lalaki. Siyempre, when you get into a relationship, you must have at least marriage in mind. Ano gusto nyo lang, meron lang kayong ka-holding hands while walking, wala namang kakwenta-kwentang relasyon yon. So, if you're going to make a relationship, at least you have something in your mind na gusto nyong magwawakas ito sa something that lasts for a lifetime. Hindi yung libangan lamang because so many people become casualties. Kaya nakita mo, ang saya-saya, wow, masaya ito in love ngayon, bukas luksana naman dahil
nagbatuhan na naman ng singsing. Kung hindi cellphone ang pinagbatuhan o kung ano man. Kasi nagsisimula nang hindi naman natatapos sa isang magandang paraan. So napakahalaga rin yun. Kaya kung minsan, mahirap din yung nagte-testify agad, bagong-bagong Christian, magte-testify agad. Lalo sikat ka, lalo artista ka, o kilala ka, politiko ka. Kakalad ka rin kaagad nung church para mag-testify ka, para magka-pogi points yung church, o yung kung sino man yung nagdala sa'yo kay Lord. So kung ano na ipapangako mo kay Lord, kung ano na sasabihin mo, tapos after 3 months, nag-backslide ka, hindi ka pa kasi hinog, kung ano na pinagsasabi mo, you begin something you cannot finish. I am not saying it is bad to give testimonies, but we should not hurry people up into making such public pronouncements, especially if they're popular. Dahil napapasubo sila, at alam nyo naman kung paano ipinagbubunyi ng mga Kristiyano, yung magandang patotoo ng mga sikat, ganon din nila lalapain at pagpipiestahan yun pagka bumagsak. Kaya hindi tayo dapat agad-agad gumagawa ng ganitong mga pronouncements. Do not begin what you cannot and what you would not complete because you waste time and effort and money. At kakambal pa niyang, verse 8 na yan, patience is better than too much pride. So do not let pride make you impatient. Most of the time, we become impatient only because of pride. Feeling natin, we are entitled to a better service. We are entitled to a more polite treatment. And because of this pride, we become impatient. Kaya dapat yan ilalagay po natin sa lugar, binabantayan. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. So, huwag daw laging madaling magalit. Sapagkat yung galit ay nasa kandungan ng mga hangal. Ibig sabihin, ang taong madadaling magalit, foolish person yon. Hindi mo ipinagmamalaki yun na ang tapang-tapang mo. Lagi kang nagagalit agad. No? Ang liit-liit na bagay, makikihahamon ka ng patayan. So, the size of a person can often be measured by the size of the thing that makes him or her angry. Ano ba ang nagpapagalit sa inyo? Kung kaliit-liit na bagay, wala namang kakwenta-kwentang bagay, nagkakagalit-galit tayo, sinasabi, we belong to this group of foolish people. Being quickly provoked to anger is a mark of fools. Wise persons are like quiet ponds. Parang you're like an unruffled, quiet pond without blemish on its face. Yung mga bodies of water na pag tiningnan mo, tinunghayan mo, pwede kang manalamin dahil payapa, matining, tahimik. Ganun daw ang mga taong tunay na marurunong. Kaya kung sobrang magulo, sobrang maingay ang tao, ay lalo lamang niya ina-advertise ang kanyang kakulangan. At mapapansin niyo po yan. Kadalasan mayroong mga taong sobrang maingay, yung ang lakas-lakas tumawa, ang lakas-lakas magsalita, hindi naman kausap yung malayo, nadidinig pati boses niya. Usually, they are betraying an inner emptiness. Because very empty people have a tendency to be loud. As the saying goes, the empty can strikes loud. Subukan nyo na may latang nalaglag, yung puno, tahimik. Yung walang laman, maingay. So kung mayroong sobrang maingay, imbes po tayong magalit at mainis, isipin natin, ano kaya ang need ng tao na ito? Bakit kailangang marinig ng lahat ang kanyang joke? Kailangang tumawa ang lahat? Bakit kailangan lagi siyang may final say? Bakit laging kailangan na wiser siya? Kailangang mas maganda ang kanyang kwento? May need that is unmet. Kaya dapat nating tinitingnan yan. And especially wives. Marami naman kasi mga husband, hindi marunong makiramdam. No? Pagka yung mga wives ay madalas na magagalitin, lalo doon sa husband galit, no? Ang liit-liit na bagay, naiinis. Pag nagyayabang yung husband, investing na niya ng hangang husband, jabang-jabang nito. Ganon? Naku, siguradong may pagkukulang kayo sa inyong asawa, kaya bugnot. Tiyak yun. No? Kasi ang mga wives, kung happy sila with the husband, lalo sa kanilang private moments, kahit mo alipinin, pag sibakin mo ng kahoy, pag buhatin mo ng bundok, no? Pag sibakin mo ng mga troso, pag gawin mo ng building, basta happy yan sa inyong private moments, gagawin niya. Kahit tinik ay kanyang yayapakan. No? Pero pag laging nabubugnot at naiinis, asahan nyo, unhappy yan. Kaya kailangan din, husbands, nakikiramdam kayo. Bakit babugnutin tong asawa ko? Wala na makakwenta-kwentang bagay.
Pero pag magsasaing siya, kumakanta-kanta siya ng mga tipit-tipitin, tipitin. Aba, masaya siya. Congratulate yourself. No? Kaya yung mga maiingay, sign yan na may need. Bakit po natin ito pinag-uusapan? Kung may ganitong maiingay sa inyong paligid, be kind, give attention, baka kailangan na attention, kailangan ng pansin. At kung tayo yung sobrang maingay, mag-analyze din tayo. You know, yung lagi na lang dapat you must have the best story, you must have the final say in everything. Baka meron tayong mga unmet needs. We will never be able to find satisfaction in just being loud. In fact, when we are loud, people will like us less and less, and we will be less and less satisfied. Kaya kailangan analyzing. Kailangan ng pagbubulay-bulay. Kaya sabi ni Solomon, times of mourning, times of sadness are good for the heart. That you turn your sorrow into reflection. Nag-iisip kang mabuti. Na yung kalungkutan mo, nawawalan ka ng ganang kumain, nawawalan ka ng ganang makipagkwentuhan, nawawalan ka ng ganang makipag-usap, samantalahin upang siyasatin ang sarili, upang bunutin ang mga ugat na malalalim na pinagmumulan ng ating mga tunay na mga suliranin sa buhay. Ecclesiastes 7:10, do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. Ano bang sinasabi ni Solomon? Huwag ka nang lagi na lang, the good old days, the good old days, the good old days. Mabuti pa nung araw, mabuti pa nung araw, mabuti pa nung araw. You always hear that. Mabuti pa nung araw, mura ang gasolina. Mabuti pa nung araw, ang gulay, pinipitas mo lang sa likod bahay. Mabuti pa nung araw. Ang mga kapatid, nagiging appreciative tayo sa blessing ng Diyos pag sinasabi natin yon. Dahil ang totoo lang, di hamak na mas mabuti ang buhay ngayon kaysa noon. Nung araw, pagtuturokan kayo, kasing laki ng daliri ng dentista yung mga karayom, hindi ba? Ang sakit talaga. Ngayon, high-tech na yung mga yan, may i-spray pa sa'yo, hindi mo na halos maramdaman. Nung araw, bago ka makatawag sa telepono, lalo't wala ka namang private line, hindi ka mayaman sa inyong bayan, pupunta ka pa sa poblasyon, pupunta ka pa doon sa office ng telepono, magfa-file ka pa doon sa clerk, tatawagin ka pa, papasok ka doon sa aparador para ka lang makatawag kung kanino. Ngayon, nakahiga ka, nasa banyo ka, nakikipag-usap ka sa cellphone, sasabihin mo na mas mabuti nung araw. Di hamak na mas maraming pera ang tao ngayon kesa noon. Isipin nyo yung mga pinaggagastahan natin ngayon na hindi naman ginagastahan noon. Saan galing ang pera nyo? Gumagastos ba tayo noon sa mineral water? Di ba? Nawa sa Diyos ang iniinom ng lahat. Pero ngayon, umiinom ka pa ng mga ganyan. Gumagastos ka ba sa load? Bumibili ka ba ng SIM? Bumibili ka ba ng cellphone? Nagbabayad ka ba ng cable? Maraming gastahin ngayon na hindi nag-exist nung araw. Saan nyo kinukuha ang pinaggagagastan nyo dyan kung hindi talagang mas maraming pera ngayon kesa noon? So, pasalamat tayo sa Diyos. Huwag natin laging sinasabing mabuti pa nung araw. Hindi totoo yun. No? Napakaginhawa ng buhay ngayon compared nung araw. Kaya dapat tayong magpapasalamat. It is not wise to always pine for the good old days. And it is not good to always unkindly compare the present with the past. Parang sinabi mo naman na ang Diyos ay paurong. No? At hindi umaasenso ang buhay. Kung nagkakaroon naman tayo ng mga bagay ngayon na hindi ka nais-nais dahil lang sa ating mga abuse of the environment, dahil sa kakulangan natin ng malasakit sa blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos. But life is so much nicer. So appreciate what is good today. Ang dami-dami nating na-enjoy sa buhay. Kasama na ang instant noodle, no? Sandali, busan mo lang ng tubig, may kakainin ka na. Although sabi ng iba, huwag laging kinakain daw yan dahil yung mga chemicals. Pero at least, kung talaga gutom na gutom ka na, anong chemical? May kinain ka na rin. Pero ang daming madali ngayon. So pasalamat tayo. Huwag nyo lagi sasabing, mahirap ang buhay ngayon. Sino kaya sa inyo ang yan ang inyong motto? Ang hirap ang buhay ngayon. And you know, the spoken word has a powerful way of becoming true. Kadalasan, pag lagi niyong sinasabi, nagiging totoo. Kaya yung mga paladaing, nagiging totoo ang mga daing nila. Wala akong kapera-pera. Kahit meron, mga kapatid, ang dami ko nang nakitang tao na may pera, at daing ng daing sa takot mautangan, wala akong kapera-pera. Ang naging ending talaga, nawalan. Sabi kayo nang sabi, di nangyayari. No? Sabi niyo, wow, ang sarap mabuhay. Ang ganda ng mundo. Wow, may pera ako, magkakapera ako. Hindi man mangyari, at least sumaya ka sa iyong guni-guni. Kesa naman sa guni-guni mo palang, lumulungkot ka na. So, you have control over your life. At sabi sa Ecclesiastes 7:11, wisdom, like an inheritance, is a good thing and benefits those who see the sun.
Mabuti daw yung may minamana ka sa buhay, eredera ka, unika iha ka, masarap yan. Pero ganun din daw yung marunong. Daig mo pa ang tagapagmana ng isang mayamang magulang o lolo. Having wisdom is as good as having inheritance. Why? Because the wise man becomes and can remain wealthy. Kung merong isang mayaman na hindi marunong at merong isang mahirap na marunong, nag-black out, nagkagulo-gulo, nung magkailaw, yung mahirap na marunong, yun ang mayaman. At yung mayaman na hindi marunong, yun ang mahirap. So, hindi naman laging asset lang yung kayamanan kasi kung hindi ka marunong, ang dali-daling mawala. Pero kung ikay marunong, at lahat naman tayo pwedeng dumagdag ang karunungan, lalo tayo nagsisikap, yan daw ituring natin talagang magandang pamana. So, huwag kayo naiinggit doon sa mga maraming minamana, heiress, ganyan, si heir na ganon, kasi meron tayong magagawa. Kung tayo man ay walang mayaman na mga ninuno, parunungin ang ating sarili, magsikap tayo. At sabi nga nila, it is good to be beautiful, but what is good will soon be beautiful. So it is good to be wealthy, but whoever is wise can also be wealthy. At dyan nagkakapantay-pantay ang lahat ng tao. Kasi lahat tayo pwede mag-improve, pwedeng matuto sa ating mga pagkakamali, pwedeng magsimula muli kahit ilang beses na tayong nabigo. So do not envy rich people, do not envy children of rich people, and do not curse your poverty if you are temporarily poor at the moment. Poverty, illness, sadness, like everything else in this life, are all not permanent. Walang permanent sa buhay. Pwede nating palitan. At kung hindi mo mapalitan ang nangyayari sa iyong buhay, pwede mong palitan ang iyong attitude. Therefore, napalitan na rin yan. Kaya, huwag tayong lagi na lang na akala mo kawawa, akala mo laging lugi, akala mo lagi na lamang na pag-iiwanan. Have a can-do spirit. Have a victorious spirit. Because we have a God who can make us victorious. Kaya kailangan positive ang ating pananaw. At kahit pa nga kalungkutan na nga, sabi ko, ay, salamat malungkot ako ngayon, may matututunan ako dito. Later on, I will be less sad because I will learn from this episode of sadness. Be wise. There is so much that we can get from this life. And God has prepared so much for us. Ecclesiastes 7, verse 12. Wisdom is a shelter, as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this, that wisdom preserves the life of its possessor. Wisdom daw protects. That's why it's good to be wise. At kung mayaman ka na, wise ka pa, your wisdom will protect your life. Nakita niyo po maraming mga tao, hindi nila kayang yumaman, nung biglang yumaman, napahamak lang lalo. Kasi wala silang wisdom. Hindi na kaya ng kanilang wattage, yung voltage, no, na dumating sa kanilang buhay. Money protects. Ipinakita po dito ang dalawang bagay na nagbibigay ng protection sa tao, wisdom and money. Both are desirable. Have wisdom because that is desirable. But it's also important to make money, to multiply your money. Kaya nga hanga ako sa mga Chinese Filipinos mga Chinoy. Hindi naman nagsimulang mga mayayaman ng marami dyan Pero may konting pera, bibili ng konting kalan, kawali, isang piling na saba, konting asukal, gagawa yan banana Q. Diba? Pag dumami uli yung pera niya, another kalan, hanggang mamaya meron na siyang 30 mga tagagawa ng banana Q, nagiging na siya, entrepreneur. Pero nakatira pa yan sa entresuelo niya, yung gawa niya ng banana Q sa silong, nakatira lang siya doon sa taas, mga 7 hakbang lang yun, so, hindi mataas. Pero pag lumipat yan sa Dasmariñas Village na, kasi marami po na dapat nating hangaan sa ganitong mga kababayan natin, they can suspend their pleasure. And this is one of the signs of maturity. When you can wait to please yourself because you like your money to grow, you don't like to consume it, but you like to invest it. Na ang gagastusin mo lang ay yung tubo at hindi yung puhunan. Meron naman mga kababayan tayong mamumuhunan, maghahanap buhay, magtatayo ng tindahan. Mamaya pakonti ng pakonti yung laman ng shelf niya. Kaya yung 3 coke, mga 1 dipa ang layo sa estante. Kasi wala nang laman yung tindahan. Paano naman pati yung puhunan nagagastos?
Kung gusto nyo yung gastusin, yung tubo lang dapat, pero pati puhunan. Yun ang kailangan natin madisiplina ang sarili natin to suspend our pleasures. At dapat din tayo magturo ng disiplina sa mga kamag-anak natin, nakitatamad, lagi nakatihaya, lagi na lamang nananaginip, at walang inabangan kundi dumating yung remittance ng atin niya. No? Dapat din tinitikis yun ng konti yan, hindi kayo bigay ng bigay because you become unfair to the person who is abroad making money, tapos yung mga kamag-anak niya nakapila lahat, yung pupunta kayo para magpapalit ng pera. Alam na alam pa ang conversion rate by the hour. No? Kala mo sila yung mga napapagod. Kaya nauuwi din sa wala kuminsan. It's important to make wealth. Because money is a shelter. Kahit gaano kayo ka-spiritual at ka-religyoso, napaka-ipokrita nyo pag sinabi nyo hindi nyo gusto ng pera. No? Kaya yung mga nabubuhay ako by faith, actually nabubuhay yon sa pagugutang. Anong by faith? Dahil daing ng daing, hingi ng hingi kung kani-kanino, tapos by faith daw. That's why we should learn to make money. We should learn to value investment. And to make our money make more money. Alam niyo yung pera, barkadero yan. No? Ang mga pitaka na walang laman, ayaw din pasukin ng ibang pera yan. May malungkot dyan, walang kasama. No? Pero yung mga pitakang punong-puno, doon papasok ng pasok. Ay, gusto ko dito, maraming kasama. Parang kakain tayo sa pansiteria, gusto natin, ay, ang daming tao, doon tayo. Kasi yung walang katao-tao, ang luwag, wag dyan, baka hindi masarap. Ganon din ang pera. Kasi sinasabi nyo, yung may pera, lalong dumadami pera. Kasi ugali ng pera, naghahanap siya ng pera. Kaya gumawa kayo ng pera para maraming lumapit din sa inyong pera. Huwag gasta ng gasta. We should learn how to make even little investments. Because little can become big over time. Kunwari pa tayo, ay, by faith ako, by faith. Daing ka naman ng daing. Wala kang ginawa kundi manghingi ng manghingi. Anong faith doon? Kailangan marunong tayo mag-invest. Wealth plus wisdom, pag pinagsama pa ng Panginoon, edi talagang sobra na kayong blessed noon. That's why you should become blessings to other people. Ecclesiastes 7:13, consider what God has done. Who can straighten what He has made crooked? Ang ibig lang sabihin, what God made remains. Huwag mong ibahin ang itinakda ng Diyos. Kung ano ka talaga, kung ano ang talent mo, huwag mo nang piliting ibahin yon. Yun ang i-develop mo, doon ka mag-grow. Kung saan ka nakahapay, doon ka bumuwal. No, be true to your nature. Lahat po ng tao may kakayahan. Lahat ng tao may talento, may galing. Kaya yung iba, nagmumukhang hindi magaling because they try to be who they are not. And they try to deny who they really are. So do not contend with God. Just accept what is there. Pagyamanin yan, accept your make, your nature, and your reality. And very importantly, brothers and sisters, accept other people's make and nature and reality. Mga magulang, ang mga anak natin, nandun pa lang sa sinapupunan ng kanilang mga ina, meron na siyang nabubuo na kakanyahan, identity. Meron na siyang ganun na kostumbre, ganung ugali, ganung nature. Huwag nating piliting ibahin ng ating mga anak para magkasya sila dun sa hulmahan na inimbento natin para sa kanila. But we should accept our children for who they are, nourish them so that they can be the better and the best versions of their own selves. Na huwag nyo sila itutulad sa kanilang pinsan, sa kanilang ate, sa kanilang lola dahil sila ay sila. Kaya sabi, kung yan ay ginawa ng Diyos sa ganyan, sinong makakaiba dyan? Magiging malungkot lang ang buhay, magkakahiwa-hiwalay at magkakaroon ng sobrang stress. And yet, at the end of the day, your nature will be what and who you will be. Kasi ang Diyos ang nagtakda ng ganyang mga bagay. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider, God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. So ano sinasabi? Enjoy good times. Kung may kasiyahan, magsaya. Hindi kung may kasiyahan, ikaw tong killjoy na naninimangot ka, ayaw mong kumain na may kainan, ayaw mong makipagkwentuhan na may mga tao, baligtad ng baligtad. Sabi ko na, enjoy good times, and when times become sad, reflect on the meaning of such bad times. So kung talagang malungkot, doon ka malungkot. Kung masaya, makisaya ka, huwag kang lumaban sa agos, dahil lagi ka na lamang problema ng iba, at hindi ka rin mag-e-enjoy sa buhay. Bakit daw ganon? Sapagkat Diyos din ang may lalang ng mga araw na masaya, at Diyos din ang nakaaalam na may mga araw na malulungkot. At yun ay ibinibigay din niya, at kung di may pinapayagan niya mangyari,
sa katunayan ay mabuti rin yun para sa atin. May mga baligtad, kung kailan may kasiyahan, doon magmamaktol. Merong mga tao mag-outing ang pamilya na inis lang doon sa isang member ng family nung umaga, buong maghapon ang naninimangot, hindi na nag-enjoy at nainis na lahat ng tao sa kanya, naging issue na siya. This is not the way to live. Sabi kong masaya, magsaya. Makisaya. At kung lungkot, makilungkot. Makidaloy sa anod. Kesa lagi kang lumalangoy palaban sa agos, lagi kang pagod. Ay, ganun. Samantalang, kung nagpa-floating ka lang, dinadala-dala ka lang ng agos, mas maluwag ang iyong buhay. God makes both the happy and the lonely days. So be prayerful and hopeful when sad, dahil may Diyos, and be humble and kind to others when you are happy. Be kind to others when you are happy, because you also experience being unhappy. Yung iba, kung magpa-party lang sila, ang lakas-lakas, ang ingay-ingay, madaling araw na, hindi pa hinaan ng mga tugtog nila at mga kasiyahan, na peste na yung mga kapitbahay nila, may mga sakit, hindi makatulog, o may anak na gustong makatulog, hindi makatulog, dahil nagsasaya sila. Kaya kung nagsasaya tayo, huwag natin kakalimutan to be kind to other people, to be considerate to other people. In Ecclesiastes 7:15, in this meaningless life of mine, I have seen both of this. A righteous man perishing in his righteousness, and a wicked man living long in his wickedness. Sabi ni Solomon, ako na marunong, ako na nagsuri at sumuri ng buhay, ito nakita ko na at siguradong nakita nyo na rin. May mga tao na sa kanilang pagpapakabuti namatay. At may mga tao sa kasamaan nila, umasenso pa ng umasenso. No? Sila, righteous people can have short lives and can die in their act of righteousness. That's what Solomon said. And wicked people can actually have long lives and even enjoy life. Sabi niya, walang sure. Walang if P, then Q na rule. Hindi ko mo ikay mabuti, yayaman ka. Hindi ko mo ikay mabuting tao, mabuti rin ang gagawin sa'yo ng kapwa mo. Sabi ko noon, ganyan talaga ang buhay. Huwag kang humanap ng sense dahil maraming bagay sa buhay hindi nagsuswak sa sense ng tao. Kaya huwag ka mo sabing, Lord, naglingkod naman ako sa inyo. Ang tagal-tagal ko nang nagturo sa Sunday school. Why don't you give me a lover? Eh kung wala di wala. Baka naman may ginagawa kang isang bagay na hindi tuloy ka nagiging attractive, kaya wala. No? Hindi mo sasabihin na, Lord, nagpakabuti ako mula nung naborn again pa ako, doon pa ako nasunugan. Mula nung nag-Bible study ako, doon pa binulutong tong anak ko, etc., etc. Walang if P, then Q, na pag itong ginawa mo, ito magiging bunga, itong ginawa mo, ito magiging bunga. At napakaganda ng explanation dyan sa bagong magandang balita Bible sa Tagalog. Mabuti pag Tagalogit para ang linaw. Ang mangangaral 9:11 or Ecclesiastes 9:11. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di laging nananalo sa takbuhan. Correct? Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Correct? Amerika talo sa Vietnam, di ba? So, ang matalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. Di ba? Ang daming marurunong, walang pera. Tapos maraming mga kaeskwela niya na pabagsak-bagsak dong araw, yun ang rich ngayon. Diba? At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinarat na ng malas. Meron yan. Mga Kristiyano on denial, walang malas-malas. Eh, anong tingin mo dito? Anong tingin mo doon? Diba? Tsaka Biblia na nagsabi, may malas. So, mabuti na sabi, ay, minalas, try again. No? Alam niyo kung bakit din may magandang ibinubunga sa atin yung naniniwala kang meron nun? Kasi hindi mo lagi sinisisi ang sarili mo. Ay, minalas. Di ba? Next time, subukan uli. At bumangon ka uli. Kasi totoo yun. Ang dami-daming ang pastor, pobre. Di ba talagang walang makain? Sabi mo, ito, nagpakabanal-banal, nagkalingkod-lingkod. Tapos yung smuggler niya kapitbahay ang yaman-yaman, di ba? So, meron din naman na ang banal-banal na niya, ang yaman-yaman pa rin niya. Marami kong kilalang ganon, no? Talaga nagka-doble-doble yung blessing. Merong mga makadiyos, dasal lang dasal, natamaan ng kidlat. Ba't mo sisisihin ng Diyos? Eh, pakalat-kalat siya na kumikidlat. Di ba? Alam nga namang iba pa yung ruta ng kidlat para huwag siyang tamaan dahil pala dasal siya. So, nangyayari talaga yan. Huwag tayong masyadong seryo sa buhay. Hindi lahat ng dumarating sa ating
mga dagok ng tadhana, deserve natin. At mga kapatid, tingnan nyo rin hindi lahat ng dumadating sa inyong yaman, fame, ease, promotion, deserve nyo. Diba? Parang, sinuwerte lang kayo. Yung kabaligtaran ng malas. So, huwag kang mayabang. Natatandaan ko nung isang beses na merong Filipina na lalaban ng Miss Universe. Kung bakit napahinto dun yung pagpipilit ng channel. Tinatanong si Gloria Diaz sa Miss Universe noong 1969. Ano po ang payong maibibigay nyo sa ating present Miss Philippines para manalo sa Miss Universe? Ano sabi ni Gloria Diaz? Tsamba-tsamba lang yan. Lahat naman nasasali doon, magaganda na Sabi niya gano'n. So, hindi ko mo ikaw mas maganda mananalo ka dahil ang gaganda nyo na lahat. So, minsan baka madapa ka, mapansin ka tuloy. Sabi niya, di napansin ka, nabuti sa'yo. Minsan naman, may ginawa ka na napansin ka, pero sabi gano'n, wala akong pwede ibigay na payo. Diba? Dahil tsamba-tsamba, parang US visa. Hindi mo malaman kung sino magkakaroon. Minsan, isang di pa na yung dalawang mga titulo ng lupa, reject ka pa rin No? Meron naman yung katabi mo, hindi mo sukaklain, nabigyan. So, ganun ang buhay. Huwag tayong masyadong maramdamin. No? Kung hindi natin nakukuha yung gusto natin, sabi mo, bakit nangyari sa akin to? Hindi ko naman deserve. Bakit ganito? Nagsaserve ako kay Lord. Hindi lahat ng nangyayari may logic. Tanggapin. Dahil si Solomon na pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, sabi niya, lahat ay dinarat na ng malas. So maging mabait ka sa mga taong dinarat na ng ganito. No? Yung iba naman, mga Christian, siguro nagkasakit yan dahil may kasalanan. Siguro hindi nagtagumpay ang negosyo ng brother natin na yan kasi meron siyang sin. Yung pang ipipilit na, sabihin mo na lang na, well, hindi ukol, susubukan na lang uli. Ecclesiastes 7:16-18, do not be over-righteous. Kita nyo? Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one, and not let go of the other. The man who fears God will avoid all extremes. Galing kay Solomon, galing sa Biblia, sabi niya, huwag kayong sobra magpaka-righteous. Dahil malulugi kayo sa buhay at maiinis ang mga tao sa inyo at walang matutuwa sa inyo kahit sino, hindi na kayo maiimbita kahit sa okasyon. May nagbiruan lang, nakasimangot ka, hoy, masama yan. Meron lamang gano'n, nakatingin ka, evil yan. Sabi niya, do not be over-righteous, neither be over-wise. Huwag kang sobrang matalino, kung minsan kailangan mong medyo nagtatanga-tangahan din para mag-enjoy ka sa buhay. No, yung alam mo na agad, may sinasabi palang kapwa, alam ko ang goal mo ganito ang gagawin mo, yung sobra kang marunong, wala na makascore, hindi ka rin sasaya. Sabi ni Solomon, mabuti yung may konti ka nito, meron kang konti ng ganon. Sabi ng ganon, ang tunay na makadiyos, iiwasan niya ang extremes. Iiwasan niya yung labis, kahit labis na righteousness. Kaya yung mga over-righteous, nagiging self-righteous yan. Hirap mga kasama sa buhay yan. Diba? Yung mga, lahat ng extreme, pag sobrang malinis, ewan ko, kung meron kayong wife na sobrang linis sa bahay, no? Pagka medyo umupo kayo sa kama, nagusot ng konting sapin, papatayuin pa kayo at aayusin uli. No? Parang gusto mong mahiga na lang sa ibang kama doon sa ibang bahay. Dahil napakahirap naman kasama to, sobrang linis. No? A house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Kung ang bahay niyo ay parang ospital, I'm telling you, wala siguro nag-e-enjoy sa inyo na kasama. Naranasan ko pa. Naging bisita ako sa isang bahay. Na pagpasok mo sa kanilang tarangkahan, talagang ipahuhubad sa iyo ang sapatos. At alam niyo kung saan tutong-tong ang dalawa niyong paa? Sa dalawang bunot. Yung flat na bunot, yung husk, yung walang bao, yung flat, alam niyo yon na meron pang strap na gano'n para yung paa mo nakaswak. Habang naglalakad ka, binubunot mo yung bahay niya. Paglipat mo sa banyo, may iba ka na namang tutungtungan. Sa kwarto, ibang tutungtungan. Hindi na ako bumalik sa bahay na yon, mga kapatid. Napaka-oppressive naman ang kalinisan nitong kapatid na ito. No? So, huwag naman tayong extremist. Yung mga sobrang lilinis na bata, hindi nag-e-enjoy. Kasi yung nanay, pinagagalitan, kinukurot agad yung anak niya pag namumi. Siyempre, kailangan ng bata magpagulong-gulong, kumain ng mga konting alikabok dyan, no? Kumagat ng mga konting insekto, para sila mag-enjoy.
Hindi sobra ang linis-linis na ganyan, kaya tuloy isang hatching ng kapitbahay, nagkakasakit na dahil sobrang isolated. So, do not be an extremist in anything. Yung mga extreme sa Bible din, anong lulutuin natin? Ginisa. Hoy, walang ginisa sa Bible. No? Hindi ka pwedeng maggisa dahil wala sa Bible ginisa. No? Wala ka nang pwedeng gawin na walang verse na nakasupport. Mga peste sa buhay kasama. Hindi sila nakakatuwa. Kaya sabi ni Solomon, naku, huwag kayong maging over-righteous. Hindi mabuti yan sa buhay. Do not be too good, but do not be too bad also. Do not be too smart, but do not be too foolish. Alam niyo mga kapatid, para tayo mag-enjoy sa buhay, kung minsan kahit binobola ka na, alam mo binobola, sakay ka na lang. Di ba? Yung lagi mo nalang ibipisto, lagi mo nalang haharangin, babarahin na alam ko kung ginagawa mo. Mag-enjoy ka naman ng konti. Dahil siyempre, binobola ka ng konti. Di enjoy the ride. No? Para ang buhay mo, masaya. Be moderate. Don't be an extremist. At ang pinakamahirap na makasama sa balat ng lupa, yung extreme ang pagiging religyoso. No? Yung extreme din ang pagda-diet. Papakainin mo, kala mo inahinan mo ng basura. Ako, ilayo mo sa akin yan. Huwag yung ginagano ng pagkain ng Diyos. Kasi ang pagkain ay galing sa Diyos. Huwag yung itinatrato yung pagkain na parang dapat isumpa. Naku, alisin mo yan, nagda-diet ako. Baka subukan yung gutumin nga kayo ng Diyos at wala kayong makain. Baka pati styrofoam kainin nyo. Huwag niyong pinipintasan ng pagkain. Meron naman sobrang health buff. Pati mga kaibigan, kapatid, pinipilit mag-jogging ng madaling araw. Yung mga extreme. Mahirap yan. Be moderate. Because godliness was equated by the very word of God, by Ecclesiastes, with moderation. Dapat moderate. Fear God, be moderate in your lifestyle. Ecclesiastes 7:19, wisdom makes one wise man more powerful than 10 rulers in a city. So, ang tunay na makapangyarihan ay yung marunong. Wisdom makes one powerful. Ecclesiastes 7:20, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Ang sarap basahin ng Ecclesiastes kasi reality check. No? Sabi ni Solomon, naku, wala ni isang tao na hindi nagkakasala. Huwag kayong papadaya sa ganyang ideya. Wala nun. So ano yon? No one always does right. You know, if your batting average is passing, tama na yun. Hindi mo kailangan maging perfect. Be realistic. No? Do not kill yourself trying to be perfect. And very importantly, listen very well, do not kill others by forcing them to be perfect. Kung kayo ay Bible study leader, don't kill your members in your class by forcing them to be perfect. If you're a pastor, don't force your members to be perfect. Don't force yourself, don't force others because nobody is. At sinabi na nga nitong Word of God mismo, there is nobody who never sins. Ano po ang operational reality niyan? Do not be shocked and do not be surprised when you discover people's imperfection, people's wrong deeds. Tulad ng isang kilala ko na housewife, ang tawag niya sa kanilang buhay may asawa, perfect. Tatalaga namang sa lahat ng sukat, sa lahat ng tingin, perfect. Pero one day, na-realize na lang pala niya, meron na palang anak yung asawa niya na dalagita kung kanino. Ang tagal-tagal na palang hindi perfect yon. So gusto niya magpakamatay, kinuha niya yung replay sa bahay nila. Kaya lang, ang haba ng replay, di niya maabot ang gatilyo. So yung asawa na lang niya, ang pinaputokan niya. No? Why, sir? But the point is, don't think that you have a perfect anything in your life. Kahit ang ganda-ganda ng marriage nyo, huwag niyong sobrang taasan ng expectation. Because no one is perfect. It is not an excuse, para gumawa na tayo ng mga kamalian ng sinasadya. Pero yung mga di sinasadya, yung hindi kayang abutin, yun ang pinag-uusapan dito. Talagang merong mga hindi naabot O may panahon na naaabot yun, may panahon na hindi. So kung dumarating na may imperfection ng mga mahal natin sa buhay, kasama yon sa pagmamahal natin sa kanila. Let's not expect them to be perfect. Let's not expect to have a perfect church. No? Let us not expect to have a perfect society dahil ang mga tao ay nagkakamali. At syempre, nagkakataon lang na kung may mga kapangyarihan, mas malaki ang nagiging pinsala ng kanilang mga pagkakamali. No? Kaya the Arabs have a saying, even a good horse must be allowed at least one fall. Kahit mahusay na kabayo,
pinapayagang madapa kahit man lang minsan. Dahil walang perfect. Do not overburden yourself with pretensions, with religious hypocrisy, and do not try to maintain a perfect image. It's going to be a very hard work. To be good, to be very good, tama na yun. Ecclesiastes 7:21-22. Do not pay attention to every word people say, or you may hear your servant cursing you. For you know in your heart that many times you yourself have cursed others. Sabi, huwag mo nang pansinin ang lahat ng sinasabi ng tao tungkol sa'yo. Pinagdaramdam mo ang lahat ng puna nila at sinabi. At huwag mo nang alamin kung paano ka pinag-uusapan ng iyong mga katulong, ng iyong mga empleyado, dahil siguradong minumura ka nila. Sabi ko nun, huwag mo nang alamin yon dahil mamamroblema ka lang. Dahil alam mo ni Rilman na ikaw din, napakaraming mga pangit na salitang binibitawan laban sa ibang tao pag nakatalikod sila. So huwag mong asahan na yung mga taong nasa paligid mo, pag talikod mo ay puro magaganda ang sasabihin sa'yo. In other words, do your best. And it's not so bad to expect that people will have good impressions of you because you do your best. But just in case that people have all kinds of bad words against you, huwag ka masyadong serious. Huwag mong sobrang damdamin. Tingnan mo kung totoo at kung totoo ituwid mo ang iyong buhay para tumigil sila ng pagsasalita ng ganon. At kung hindi naman totoo, ganon lang talaga, matatabil lang talaga ang mga tao. At kahit sabi ikaw naman, sabi dito, alam mo rin na maraming beses nagdadaldal ka laban sa iyong kapwa, pero hindi ka rin naman talaga ganon ka-serious. Yung parang bulaklak lang yun ang dila, sapag ang tao ay talagang may mga likas na mga ganyang pagkatao. Sabi, don't be too serious. Hindi may sinabi lang ang iyong kapwa, ang iyong kapitbahay, dinaramdam mo na ng sobra, nagluksa ka na dahil napintasan ka ni ganon, ni ganyan. Talagang may matutuwa sa'yo at may hindi sa buhay na ito. Do not be too serious with what people say about you. They do not always mean the same intensity of harm as their careless words imply. Hindi naman laging serious ang tao sa salita niya. You yourself backbite and criticize and talk about others, so why be hurt when people do that to you? Do not try to know everything people say and think about you. You will only be sad. At kung hindi nyo cellphone, huwag nyong pakialamang basahin dahil may makikita lang kayo diyang isasama ng loob nyo. No? Hindi lahat ng basurahan ay binubuksan, hindi lahat ng imbornal ay inaamoy dahil lulungkot lang kayo. Napakaraming kalungkutan ang nakita ng mga asawang nagbubuklat ng pitaka ng kanilang asawa. Di ba? Napakaraming mga disaster ang nalaman dahil nagtanong-tanong at nag-amoy-amoy. Now, if you can help prevent from becoming worse, then such a work would be good. But most of the time, it is a useless enterprise. Ecclesiastes 7:1-22 is about a basket full of wisdom. So let's stop a while, listen, and learn. Ang dami-dami na nga natin pinagsalusaluhan, kaya hindi ko na nga tinapos ang buong chapter na ito. Sobrang dami. Be wise. Let's bow before the Lord. At sa katahimikan, hingin natin sa Espiritu ng Diyos kung anong top 3 sa ating mga pinagsalusaluhang karunungan. At hindi ko naman kayo inimbentohan, binasa ko sa inyong verses, nakita ninyo, itanong nyo sa Panginoong Diyos kung alin doon ang dapat nyo ngayong bigyan ng pansin para mas maging sumaya ang buhay natin at maging blessing tayo, lalo na sa mga nasa paligid natin. Be alone with God for a while and let the Spirit of God minister to each one of us. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang A Basket Full of Wisdom, Ecclesiastes 7. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!